bisis sa ngunyan dulot ng pandemya, itagabos, inaapudan, na magkasararo sa pagpamigbi asin pagsarig sa mahal na Diyos, sa tabang sa iyang mahal na ina, asin tinakman niya to kabos, si Belen ni Peña Francia. Sa padagos na tabang asin pag-iya na sa tuyang nariresibe, lugod mas lalong panyatong mamatean ang presensya ng mahal na Diyos asin ni Inang Peña Francia. Kaya ngunyan, sa pagselebrar niya to, ang dakulang kapistahan ng Inaang Kabikolan, Birhen de Peña Francia, sa tuyang itao ang maninigong kontra asin pasasalamat sa dakulang tabang asin intensisyon niya sa buhay niya to kabus. Sabayan ito kami sa simpleng presentasyon sa muyang inandang bilang pagtaong-umaw asin pasasalamat sa Diyos sa regalo ni Ina, Birhen de Peña Francia, Inaang Kabikolan, asin ina ng bilog ng katawungan. Viva la Virgen! September is a month that always excites the Bicolanos and non-Bicolanos alike, most especially
the devotees, we the devotees of Our Lady of Peña Francia. Once again, we are given this wonderful month to celebrate the feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia. And the theme, my dear brothers and sisters, of this year's celebration is fostering dialogue and harmony in the spirit of Mary's gentleness and humility. Indeed, when we look around, there seems to be a widespread divide all over the world. Issues of racism, issues of poverty, of injustice, of corruption, issues of extrajudicial killing, and above all, presently, we're all going through a very difficult times of the pandemic of COVID-19. Nonetheless, our spirits cannot be broken down. Our spirits cannot be hampered. We continue to celebrate the feast of our Ina, who will teach us how to dialogue and to work for harmony in our society, in our various communities. And this is what the world needs today: peace, relationship of goodness, of justice and kindness, not just with one another, but also with creation as we celebrate the season of creation. Dialogue and harmony opens our hearts to communication, and it is only through communication that we build up the bond of our humanity. When we do not speak, when we do not communicate, the more we become alien. The Blessed Mother speaks to us of God because her life, entire life, is one of dialogue and harmony with God. She who has said, "My soul glorifies the Lord." It is the soul that always dialogues, a soul that is in harmony with the will of God. Through her and in her, we will learn a lot: to be humble, to be gentle, which are the ways to true and authentic dialogue and harmony. My brothers and sisters, I know you have your own petitions, longings, and desires to present to the Blessed Mother during her fiesta. Please do not forget to pray for harmony, to pray for unity, and above all, to pray for the capacity to dialogue with one another so that we can foster peace, justice, and above all, charity. And this is the meaning of our celebration of Our Lady of Peña Francia. Mary is our Ina, who facilitates communication and dialogue with God and with one another, because we are indeed the family of God, and Mary is our mother. Mabuhay ang satong Ina, mabuhay Our Lady of Peña Francia. God bless you all, and happy fiesta. And during these uncertain times, please deepen your devotion, your prayers, yes at home, but your hearts in heaven and with one another. Happy fiesta! Viva la Virgen!
Ngayong kapistahan ng ating mahal na ina bilang Nuestra Señora de Peña Francia, ang College Seminary po ng Society of Our Lady of the Most Holy Trinity ay nagagalak na makiisa sa dakilang pagdiriwang na ito. Napakaganda pong pagnilayan ang mga katagang binigkas ng Arkanghel na si Gabriel at ang mga katagang namutawi sa mga labi ni Maria. Ito ay ang tungkol sa dakilang paanyaya at dakilang pagtugon. Ikaw ay magiging ina ng kataas-taasan. Paanyaya ni Gabriel. Ako'y alipin ng Panginoon. Matupad nawa sa akin ang iyong salita. Tugon ni Maria. Ang mga katagang ito ay punong-puno ng hiwaga at biyaya. Una, ang Diyos ang laging unang gumagawa ng hakbang sa kanyang pakikipag-ugnayan sa tao. Ang paanyaya ay pinarating ng Diyos sa pamamagitan ng anghel nang sabihin ito kay Maria, "Matuwa ka, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos." Itong si Maria ay isang babae na tapat sa kanyang pagiging Hudyo. Sumusunod sa mga tinatakda ng templo at isinasapuso ang mga batas at katuruan ng mga propeta. Kaya't sa mulat-mula pa ay talagang may malalim ng ugnayan si Maria sa Diyos. Ang Diyos ang unang nag-alok at ito'y pinagyaman ni Maria. Ikalawa, ang mga katagang ito ay nagpapakilala ng malalim na pananampalataya ni Maria. Ang paanyaya na siya ang magiging ina ng anak ng kataas-taasan ay isang napakalaking karangalan na hindi nababagay sa isang pangkaraniwang babae na katulad niya na hindi kilala. Subalit, ang mga katagaring ito ang magdadala sa kanya upang kanyang sabihin, "Ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng mga salit-saling lahi." Bagamat walang katiyakan at kaalaman sa mga susunod na mangyayari sa kanyang buhay, ay tinanggap niya ng buong puso ang paanyaya sapagkat alam niyang ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Buong-buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at mapagpakumbaba niyang tinanggap ang paanyaya sa kanya. Ikatlo, ang pananampalataya at katapatan ni Maria ay hindi natinag sa panahon ng kapigatian at pagsubok sa kanyang pagiging ina. Ang kanyang pinakamatinding pagdurusa ay ang makita ang kanyang anak sa krus hanggang sa malagutan ito nangininga. Hanggang sa huling sandali ng kanyang anak, ang ina na si Maria ay nanatili sa piling niya. Subalit ang kanyang pinakamatinding kagalakan ay ang malamang na buhay na mag-uli ang kanyang anak. Malinaw ang kanyang misyon at naisakatuparan niya ito sa gitna ng mga pagsubok. At ang ikaapat, ang pananampalataya ni Maria ay hindi pansarili, kundi naging daluyan ng pananampalataya ng iba. Ang pananampalatayang ito ay nagatid kay Kristo at nagpakilala sa kanyang mga apostol at sa simbahan. Si Maria ang unang disipulo at unang misyonerong nagpakilala sa kanyang anak na si Jesus sa mundo. Mga kapatid, ang langit at lupa, ang Diyos at sangkatauhan
ay muling nag-ugnay sa pamamagitan ni Jesus, nang dahil na rin sa tugon sa paanyaya ni Maria na punong-puno ng pananampalataya. May mga pag-aalinlangan ba ako sa aking pagtugon sa paanyaya ng Diyos sa aking buhay? Natitinag ba ang aking pananampalataya sa mga pagsubok ng panahon? Pinaghihinaan ba kaagad ako ng loob? Sumusuko ba kaagad ako? Naibabahagi ko ba ang aking pananampalataya sa Diyos sa aking pakikipag-ugnayan sa aking kapwa? Tingalain natin si Maria, ang Birhen ng Peña, Francia. Isang magandang araw sa inyo. Ako si Seminarian Kirby C. Bangko. Galing ako sa bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte. Isa ako sa pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya sa kabila ng aking mga kasalanan at ng mga pagkukulang. Subalit, paano nga ba naging daan ang ating mahal na Birheng Maria sa aking paglilingkod at sa aking pagpasok sa seminaryo? Maraming dahilan na nasa dinami-dami ng mga kabataan sa mundong ito. Isa ako sa napili at napakasaya ko at napakamapalad sapagkat bihira ang oportunidad na ito para sa akin. Sa una pa lang, masasabi natin na si Maria bilang isang tao, bilang isang babaeng napakamapagpakumbaba, ay dapat nating tularan dahil sa kanya mga taglay na katangian. Ako bilang isang seminarista sa ngayon ay napili ring magpahayag sa inyo kung ano ang naging koneksyon ni Maria sa aking pagpasok sa seminaryo. Si Maria para sa akin ay isang modelo ng kalinisan, modelo ng paglilingkod, at modelo ng pagiging mapagpakumbaba. Nais ko siyang tularan sa kabila ng kasalanan ko at mga pagkukulang na nagawa noon pa man. Dahil dito, inisip ko sa sarili ko, ang aking parokya na tinaguri ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel, masasabi natin na sa Ebanghelyo, si Santa Maria ay pumunta kay Santa Isabel hindi para paglingkuran siya nito, kundi upang maglingkod. Kaya gayon din naman, kaya ako nandito ay upang maglingkod, mag-aral, at ibigay ang aking sarili sa may kapal. Ninais ko na pumunta dito sa seminaryo at dito na lamang mag-aral. Hindi upang matutunan ko ang filosofiya at matutunan ang ilan sa mga disiplinang ito at sa mga disiplinang taglay nito, bagos upang matutunan ko rin na disiplinahin ang aking sarili unang-una. Pangalawa, matutunan ko ang maayos na paglilingkod at matutunan kong ibigay sa may kapal ang lahat ng aking taglay. Hindi upang sabihin nilang papurihan ako, kung hindi upang ipakita sa kanila na ako'y handang maglingkod sa kabila ng aking kadustahan, sa kabila ng aking mga kasalanan. Kaya naririto ako ngayon. Tulad ni Maria, si Maria isang mapagmahal na ina sa batang Jesus, at hanggang sa mamatay ito, pinakita niya ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Kaya gayon din naman, ako bilang isang Katoliko Kristiyano ay papakita rin ang aking pagmamahal sa Iglesia Katolika, at upang patunayan ito, naririto ako ngayon at naglilingkod sa Kanya. Viva la Virgen!
Maugmang kapistahan po sa Satuya Gabos. Si sa kanyang pagiging hobe na daraga, pamilyar sa iya ang pangahaukan Dios na sa katauhan asin rinimpos niya ini sa iyang puso. Kan ang anghel na sigab bareta sa iya personalmente an pataratara sa iya iyon na Ave Maria panukaning grasya an kagurangnan yaon sa iyo. Inako niya ininintudok sa puso niya bukas sa banal na Espiritu Santo. Iyan resulta, inako niya bako lang tataramo ng Diyos sa puso niya, kundi si Jesus mismo na nanitaw. So ngunyan, ano ang liyabi o susi niya, ta naging bukas siya sa pangapudan kang mahal na Diyos, ayuan kapakumbabaan. Subilo ko, ang pelitang manudan sa virtudes ng pagiging magkapakumbabaan ni Birhen Maria, iyon na ang kapakumbabaan ni Maria, bakong bagay na sarong kaluyahan o pagiging maluya niya, kundi sarong makusog na determinasyon na ang Diyos ang nagtatrabaho, nanginot sa iya asin sa paagi niya. Aram niya na ang makapangyarihang Diyos na magibo ni dakulang bagay, bako sa kusog ni Maria, kundi sa kapangyarihan kang mahal na Diyos. Bako sa iyang kadunungan, kundi sa dunong kan Diyos, susug sa iyang plano, asin kabuutan. Ang tunay na kapakumbab, minabisto sa gabos sa satuyang talento, bertudes, asin biyaya, inigabos regalo hali sa mahal na Diyos. Inako utabako kita ang kagsadiri kaini, kan sa tuyang buhay, iminiminadara sa to, na ang Diyos ang may kapangyarihan kan bilog tang buhay. Ang pagbareta kanang Maria, ang simbag ni Maria bilang sarong surugoon. Ang pagbisita niya sa iyang pinsan na si Isabel, nagpahiling na ang kan sinabi ni Isabel na sinungko ako kan ina kan mahal na Diyos. Saro daw na pagpapahiling kan sa iyang tunay na kapakumbabaan. Nakutaan na hihilingon ta na si Birhen Maria dapat iyo ang sungkoon ni Isabel. Kundi siya ang nagsungko sa iyang pinsan. Pagpapahiling ng tunay na kapakumbabaan.
Kaya ang gabos, narinimpos ini sa puso ni Maria. Sungunyan, sa panahon na ini, panahon nin pandemya, sa panahon nin kadipisilan, minimidbid ta, asin namamatian niya to, na ang tunay na kapakumbabaan, ay not ang pagpapasensya sa panahon na ini, kapakumbabaan sa atubang nin mahal na Diyos, pag ako niya to na kita maluya, asin naglalaom kita, na yaon ang kusugta sa mahal na Diyos. Sering ki Birhen Maria, rum niya to sa iyang kapistahan, iyon na minapagirumdum sa satuya, na siya tunay, na sarong modelo, nin tunay na kapakumbaba sa buhay niya to. Ay nin Kristiyanong parasunod, sa tahaw, nin mga kalipisilan, man o kaugmahan, yaon na satuyang mahal na ina, na handa na magtabang sa satuya, na sa iyang pamibig, para sa satuya, ngaray, magwang kapista, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña, Francia. Sa buhay ko man po bilang religyosa o bilang madre, ihahambing ko man ang buhay ni Maria. Sa buhay ko, syempre poon kang aki ako na sabi ni Ma, 8 ang ako pinangaki ang birth date ko. So, pig ko ama niya sa kapistahan ni ina sa Our Lady of the Gate ang 8. Yan man ang nanudan ko sa ina ko, ang pagiging close kay Maria. Igwa siyang atama na santa. Kaya every time na may problema, parang ito ang sa iyang sumbungan. Nahiling ko siya pag may mga gusto siyang ikonsulta, parang nakikipag-ulay-ulay siya sa iyang atama na santa. So duman siguro na develop ang bukasyon ko man dahil sa ina ko, sa pagiging close niya kay Maria. Narumduman ko kang sarit pa ako, pigpaintara niya ako sa Flores de Mayo. Magpuon 5 years old hanggang maging 12 years old ako, kabali ako sa Flores de Mayo. To parang gusto niya talaga ako maging close kay Santa Maria. Hanggang sa pag dakula ko na, yaon mang nadadara ko na iyan ta. Pirmi kaming nagabisita sa Tiwi o kaya sa Huruan dahil sa pagdevotion kay ina. Siguro ko sa bagay na yan, dumana de-develop din ang sakuyang bukasyon. Pirmi yan, nadadangog ko si Ma. Inang Birhen, araw kayan, pag may mga problema siya o kaya kung may mga kamatian, pigalaag niya nga sa iraram kang santa, kumisa ng mga, kung may mga kamatian kami. Nasabi niya, sa paaging iyan, dadangugon. Hanggang sa magdakula ako siyempre, ito na, so na paaram ako sa iya na gusto ko nga ni magmadre. Sa pagmalaigot nila, sa pagpamibi, asin pagpara Santo Rosario araw daw, ako ang naging bunga kan mga magulang ko sa bukasyon na pagmadre. Sinabi ko sa inda na sa pagpara Santo Rosario nindo, aga-aga, nadadawag ba iyan na magturugang, iyo ang nakakapamata sa mo na pagkaaga. Kaya siguro ko sabi ko sa magulang ko, kaya iyo man iyan ang naging bunga asin naging pangaran ko dahil sa pagdebosyon ninda kay ina. Iyo iyan ang naidulot man kan sa muyang ina sa buhay ko. Kaya nung ako naman din nagprofess, saro sa mga naging assignment ko ang magkapot ning formasyon. Na-feel ko din kung paano maging ina sa mga formandi o kaya maging ina sa mga magurang na mas mga matuapas ako o kaya sa mga ina. Pero bilang religious ka o kaya madre ka, pinagtitreat ka nindang bilang sarong ina na din. So, siring na kaya na siguro so influence ni Maria sa buhay ni sarong madre. Kaya, na-challenge din ako na kung paano maging araw kay Maria, maski dipisil. Kaya yung pagpapasalamat ko ta, nakalaog ako sa kongregasyon na ini, sa Our Lady of the Most Holy Trinity, na iyo ang sakuyang
maging modelo sa pag-mission ko sa pagtrabaho o kaya bilang madre. Nasabi ko nga ni sa paaging iyan kang kongregasyon na sa kuyang nalaugan, yaon manggirari si Santa Maria asin ng Banal na Santissima Trinidad. Kaya sabi ko man sa magurang ko, digdi ako naglaog, tanafi-feel ko maging kumpleto, yaon na. Kaya sinda din, mas lalo napapaharani din sa bukasyon na ini, sa bukasyong ini, o kaya maski sa pagpamilya, yaon pa din ang nadadarang impluensya ni Santa Maria sa samuyang buhay. Maski nga sa pagiging religyosa o kaya sa buhay pagpamilya, yaon pa din yan sa magturugang. Narumduman ko kang nagadan nga ni samuyang ina, wish niya na makadigdi pa sa naga, pero dain niya na inabot, ta August pa lang nagadana siya last year. Kaya pig-utog mi po igraray ito, kami magturugang nung nailubong na siya, nagpasiring giraray kami digdi sa naga. As in, nagpangadji ki ina. Nasabi mi sa ngunyan, dain na kaming ina, ikaw manggiraray ang samuyang panarigan through you na maparanigiraray sa mahal na Diyos, na daig kami magkulog kibuot na nawaraan kaming ina, ninhulita, yaon ka manggiraray sa mo. As in, na-feel mi pamanggiraray na, harani pamanggiraray kami sa samuyang ina. Na siya manggiraray ang magpapano kung kami may mga problema o mga kamatian, sa paagi niya, madadaraan sa muyang pamibi sa kagurangnan. Marina Aldaw po sa Satoga Boss. What am I going to share is how Mary taught me to deepen the faith, to deepen my faith in our Lord. Pirmi niyang pigpapaalala sa ko na magpangadjik ka, taan mahal na Dios iyo ang magtatao sa imo kan gabos. Totoo ng God. Totoo po ng God. Kasi, ang mahal na ina, pirmihan magpapaalala sa to na gibuhon an sa iyang kabutan. Ang kabutan kan mahal na Diyos. Pirmi niyang pigsasabi sa to na do whatever He tells you. Sa satong misyon bilang sarong Kristiyano, bilang sarong Katoliko, si Mama Mary, iyo ang pirming magpapaalala sa to, nagibuhon ang misyon. Ang ibalangibog ang maray na bareta. Kan nag-take ako kan board exam, nagpangadji ako sa iya na, Mama Mary, intercede for me. Intercede to your son. Na makapasa ako sa board exam. 9 days novena to Our Lady of Peña Francia. Dahil ko po yan pinalagpas. Sagkod na maka-exam ako, naghahadit ako, ninenervyos ako, pero hindi ko po kung nata ansa kong puso tunino. Pero to make the story short po, inhuli kay Inang Peña Francia, nakapasa ako sa board exam. And inian kabuutan kan kagurangnan. An magtukdo ako sa mga ninhuli sa iya, yaon ako digdi sa Department of Education, nagtutukdo sa mga aki. And pirme ko man po pinagpapangadji na Mama Mary, intercede for me. And si Mama Mary po ang nagpapaalala sa to na do whatever He tells you. And ngunyan po, I would like to sing her a song. I would like to sing for her bilang pagpasalamat ko sa iya sa pagtabang niya sa ko throughout these years. Sa pagtabang niya, as in, pagpangadji niya sa to, kabos.
Inian aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Good day to you. It's another year of grace for us, Bicolanos and non-Bicolanos alike, to celebrate this well-loved devotion to our Blessed Mother, the Mother of Jesus, our Lord, and our Mother being the Church, as Nuestra Señora de Peña Francia, our Ina, on this feast day of her. A devotion that was so long celebrated by the ages since it began more than 300 years ago. And for this year's celebration, we're all throughout the world are experiencing the hard times of living each day to the usual way we do things due to COVID-19 pandemic. There is but a higher wisdom why such state of affair, why this human and world condition is before us. Wisdom that wants us to see the essentials in life. Wisdom that leads us to discover the right priority here on earth. Wisdom that brings us to the higher understanding on the meaning of life. Let me share to you a short reflection on the third core grace of our institution, the Our Lady of the Most Holy Trinity College Seminary, on Mary as the seat of wisdom.
Mary, our Blessed Mother, our Ina, as she, the seat of wisdom, sede sapientiae, teaches us to accept realities that is beyond our understanding with reasonable faith and receive them in the right perspective, that is, not according to the standard and dictates of the world, not according to our own limited capacity to understand, not according to the wisdom of philosophies, of sciences, and various disciplines and forms of education, but primarily to an acknowledgement of a higher being other than created realities like us human being that will eventually reveal himself and makes us understand his own wisdom and will according to his own time. World's condition right now appears to be difficult to all of us, and no single man and no single world's explanation would ever provide and would ever give peace of mind and heart to this one struggle that we have. Let us learn from our Blessed Mother to keep our feet on the ground, recognizing ourselves being servants and not the Lord and Master, recognizing ourselves being the lowly and not the superior one, recognizing ourselves as His beloved creatures and not the Almighty One. Our Blessed Mother's wisdom is nothing else but God's wisdom. And so may her fiat, her yes to the wisdom and will of God, be also our day-to-day and forever yes. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! And may the blessing of the Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit be upon us all. Toda tu pueblo
Happy Fiesta sa buong Naga sin sa buong Bicolandia. Lugod ang kapiesta na ini ni Nuestra Señora de Peña Francia. Magdara sa tuyan ning katuninungan ning isip, kaugmaning sa tuyang puso asin pagpasalamat na sa likod kang pandemyang inaagihan ta, kita buruhay pa asin kaibakan sa tuyang mga pamilya. Happy Fiesta! Viva la Virgen! Viva! His grace to pray to the Peña Francia, we ask that intercede for us for our healing and the redeeming of our Lord. Viva la Virgen, Viva. Happy Fiesta, everyone. Despite the pandemic, let us enjoy the fiesta. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. I just want to greet you a happy fiesta, especially to all the Bicolanos and devotees of Ina, Our Lady of Peña Francia. May her maternal protection always embrace us, especially in this time of pandemic. Happy Fiesta! Viva la Virgen! Sa tahaw kan labi-labing kadipisilan ngunyan na nangyayari sa Kabikolan dahil sa pandemya o COVID-19, minahagad kami ning anduyog hali sa sarong banal asin mamumuton na ina, ken Nuestra Señora de Peña Francia, asin sa iyang banal na aki na si Jesus. Lugod sa mga nangyayaring pagsakit tang ini, nabako lang digdi sa naga kundi sa bilog na kinakban, maging paagi ini napakusugon pa nyatoan sa tuyang pagtubod asin pagkamuot sa Dios. Tauwan ta ning mas dakol na panahon ang pagbisto sa Dios, tanganing mas magrarumpaan sa tuyang pagkamuot sa iya. Daiman lugod kita madaog nin mga kaluyahan kundi maging giyata si ina sa sarong tama asin makajos na gawi ning buhay. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!